Naghatid ng matinding pagkabigla ang NATO sa Russia noong Hulyo. $1 billion na tulong militar ang ipinangako sa Ukraine at kinilala rin itong mahalagang kasosyo sa seguridad ng NATO. Pero hindi pa tapos ang NATO. Naghahanda pa itong magpakawala ng bago laban sa Russia. Isang bagay na hindi makatao. Tungkol ito sa pagbukod sa Russia at pagbuo ng hukbong hindi tao sa kanilang hangganan. Lahat ng ito ay nauuwi sa teknolohiyang hindi pa man lang halos na pagkadalubhasaan ng Russia, artipisyal na intelihensya. Ipinapakita ng mga bagong dokumentong nakita ng Business Insider ang lahat. Sa ulat nung Hulyo, 8 sinabi ng outlet na may planong malaking pagbabago sa silangang hangganan ng NATO malapit sa Russia. Isang bagong bakal na kortina para sa ika-21 siglo ang magpapahintulot sa NATO na samantalahin ang malaki nitong abante sa AI laban sa Russia. Ang hangganan ay poprotektahan ng malaking AI-powered kill web na nilika para labanan ng tao at makina bago kailanganing isugal ng mga sundalo ng NATO ang kanilang buhay. Malinaw na naimpluwensiyahan ng Ukraine at ng makabago nitong paraan sa paglaban sa pananakop ni Putin. Plano ng NATO na dagdagan at higitan ang tropa, tangke at fighter jet sa kanilang depensa sa hangganan para magpakawala ng isang bagay na di inaasahan ni Putin at walang sagot ang Russia. May pangalan pa nga ang proyekto, ang Eastern Flank Deterrence Initiative o FD. Hindi bago ang pangalan, pero kaunti lang ang alam natin noon sa FD. Yung kakaunting impormasyon na meron parang pangkalahatan lang, halos parang ayaw ng mga kaalyado ng NATO na magbigay ng masyadong maraming detalye. Halimbawa, inilalarawan ng US Army Europe and Africa website ang FD bilang inisyatibo para pigilan ang dami at pag-usad ng kalaban gamit ang murang mga sistemang walang tripulante na pwedeng isakripisyo, AI sa pagtukoy ng target at magkakapatong na depensa. Nagbibigay ito ng pangunahing impormasyon pero hindi malinaw kung ano ang magiging Iron Curtain ng ika-21 siglo. Ang Missile Defense Advocacy Alliance ay nagsabi pa ng kaunti. Binanggit na ang ideya ay gamitin ang AI para sa paggawa ng desisyon at tiyakin na ang anumang paggalaw sa silangang bahagi, kahit ano pa ang gumagalaw, ay maaaring matukoy at magawan ng aksyon. Ngayon, mas marami na tayong alam. Ayon sa Business Insider, di makataong plano ng NATO na gumawa ng malaking digital na larangan ng labanan. Isang network ng sensor, drone, satellite, at artificial intelligence ang magsasabay-sabay upang subaybayan ang galaw ng Russia sa silangang flank ng NATO. At kapag ang mga galaw na yon ay nauwi sa tangkang pagbutas sa flank, titiyakin nitong may agarang tugon para mapigilan ang Russia na makapasok ng malalim sa teritoryo ng NATO. Tungkol ito sa pagpigil sa Russia at pagprotekta sa buhay ng NATO sundalo. Kung may tanong ka kung bakit ginagawa ng NATO ang AI-powered kill web, masasagot ito sa mga dokumentong nakita ng Business Insider. Tahasang binanggit ang Russia. Ito ay tungkol sa pagpigil kay Putin na palawakin ang desperado niyang tangkang gawing banta sa buong Europa ang Russia. Palalawakin ng kill web ng NATO ang iba pang programa sa silangang harapan, gaya ng Eastern Sentry Initiative. Pinatibay nito ang SIAM na multinational combat battle groups ng NATO sa silangan, kabilang ang pagpapalakas ng depensa sa himpapawid at pagpapaigting ng mga air policing program. Nagdadagdag ang FD ng panibagong antas ng artificial intelligence. Pag nailagay na ito, gagamit ang NATO ng sensors para automatikong matukoy ang mga galaw ng Russia at automatikong makatugon sa mga galaw na iyon, ayon sa Business Insider. Ang anumang tangka ng Russia ay agad tutugunan ng automatikong mga attack drone na tututok sa anumang susubok na tumawid sa hangganan ng NATO. Kasama ang iba pang mga sandata gaya ng mga remote-controlled machine gun turret na inilagay sa posibleng daanan ng pagsalakay para dudurog sa mga sundalong Ruso. Tawag ito ng NATO na deterrence by denial. Kahit di tiyak ang eksaktong sistemang gagamitin ng NATO, ayon sa Business Insider, malamang kasali si Palantir sa paggawa ng FD kasama ng ilang iba pang nang-unang defense contractors sa kanluran. Sabi ni Major Matt Blubar na tagapagsalita ng US Army Europe and Africa,
Hindi pamalit ang FD sa tangke, artilyerya, fighter aircraft o sundalo. Dinisenyo ito para makatulong na mapanatili ang kanilang lakas sa labanan at bigyan ng mas maraming oras at bentahe sa pagdedesisyon ang mga komander. Sa madaling salita, isang taktika ito laban sa Russia na gamitin muna ang mga AI-powered na sistema at pagkatapos ay pakawalan ang buong puwersa ng NATO sa huli. Ang kill web, ayon sa eksaktong termino sa mga dokumento ng NATO na nakita ng Business Insider, ay lalawak. Sasaklawin ito mula Finland hanggang Romania, kabilang ang Baltic, Nordic at malaking bahagi ng Central Europe. Magkakaroon ng 10-10 node na may mga failsafe na nakalagay sa buong linya ng harapan. Kung may bumagsak na node, agad kukunin ng iba ang tungkulin nito. Isa itong bangumot para sa mga hacker ng Rusya. Hindi nila kayang alisin ang isa o dalawang node para magdulot ng kahinaan. Kailangan nilang sirain ang buong FD na imposibleng mangyari. Lalo na kapag naisip mong hindi lang ground sensor at kamera ang mga node na ito. Gagamitin din ang mga radar system. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga automated reconnaissance drone. Pati ang mga satellite na umiikot sa paligid ng mundo ay magbabantay sa silangang bahagi. Kahit anong paraan pa ang subukan ng Rusya para sa isang pananakop, may mga node na nakapwesto para matukoy ito. At ang mga node na yon ay patuloy na mag-iipon ng impormasyon. Ang lahat ng impormasyong makukuha ng mga node ay papasok sa isang digital na ekosistema, katulad ng Delta system ng Ukraine na mabisang ginagamit ng Ukraine laban sa Rusya. Ipinapakita ng sistemang iyon ang potensyal ng FD sa mas maliit na saklaw. Digitized na at may AI para mapabilis ang desisyon at siguraduhin na laging may real-time na tanaw ang mga sundalong Ukrainian sa labanan. Susi ang sistemang iyon sa kakayahan ng Ukraine na tumukoy ng mga target, magpasa ng impormasyon sa mga naangkop na unit at pagkatapos ay wasakin ang target na iyon. Gagawin din ito ng FD. Nasabi na natin kanina na mahalaga ang Palantir para sa FD. Ayon sa Business Insider, ang Maven smart system ng kumpanya ang magiging AI na utak ng bagong kill web ng NATO. Ipinakita ng Pentagon noong Mayo kung paano gumagana ang sistemang ito at mukhang simple lang ito. Kapag may natukoy na target, ilang pindot lang ng mouse ang kailangan mula sa pagkakakilanlan ng target hanggang sa paggawa ng plano ng aksyon at pagkatapos ay ang pagsasakatuparan ng napiling plano, lahat sa iisang sistema. Dati, tumatagal ng oras ang prosesong ito. Ngayon, matatapos na ito sa ilang minuto at kung maabot ng FD ang potensyal nito, susuportahan ito ng mga automatikong drone at iba pang sandata na agad atake. Ang RTX, Saab, Lockheed Martin at ang Rheinmetall ng Alemanya ay tila lahat ay magiging bahagi ng bagong kill web. Pati na rin ang Perennial Autonomy na siyang gumawa ng MIROPS AI-powered drone interceptor na magiging kumpirmadong bahagi ng FD. Ang nakikita natin dito ay isang malawakang pagbabago kung paano nilalapitan ng NATO ang kanilang pagpigil sa silangang panig. Hindi na ito tungkol sa pagpapakitang lakas para pigilan ng Russia na sumalakay. Mas mahalaga ngayon na mas mabilis tayong makarespond kaysa sa Russia at mas kailangan nito ngayon. Bakit? Ipaliwanag namin mamaya. Pero bago yan, ito ang The Military Show. Kung nakakakuha ka ng mahalagang kaalaman mula sa aming channel, mag-subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong makita mo pa kami sa iyong feed. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang FD. Nabanggit na natin ang ideya ng mabilis na tugon sa pagsalakay ng Russia sa silangang hangganan ng NATO. Dalawang kalamangan ng Russia dito ay dami ng puwersa at momentum. Kahit naging kaepektibo ang Ukraine sa unti-unting pagpapahina sa hukbo ng Russia, malaking banta pa rin ang ganap na mobilisadong Russia. Dandaang libong sundalo ang pwedeng utusan magsimula ng pagsalakay sa NATO at mabilis silang makakaabante kung hindi mapipigilan. Mayroon namang umiiral na mga depensa sa hangganan ang NATO. Pero dahil sa laki ng puwersa ng isang ganap na pagsalakay ng Russia, mabilis na malalampasan ang mga depensang yon kung ilalaan ni Putin ang buong puwersa niya rito. Iyan ang inihahanda ng NATO, ang pinakamasamang maaaring mangyari. Nabanggit natin kanina ang prinsipyo ng deterrence by denial. Ang prinsipyong yon
ay kumakatawan sa isang ganap na pagbabago sa paraan ng pagharap ng NATO sa banta na dala ng Russia. Sa mga nagdaang dekada, umasa ang NATO sa deterrence by punishment. Sa madaling salita, ang ideya noon ay anumang subukang gawin ng Russia ay magreresulta sa direktang parusa, parang isang babala o sampal sa kamay, bilang paalala sa Russia na huwag itong masyadong magpakalakas o magyabang. Baka minamaliit pa ang ideyang iyon. Layunin nito ipakita sa Russia na anumang gawin nila, kayang tumbasan o higitan ito ng NATO. Kasama dito ang mga sandatang nuklear. Kung gagamit ng nuklear na armas ang Russia, marami ring handang sandatang nuklear ang NATO para parusahan ng Russia at mapilit itong itigil ang ginagawa nito. Gumana ang ganitong paraan sa halos buong panahon ng pag-iral ng NATO. Kahit na maraming tensyon ang namagitan sa pagitan ng NATO at Russia, lalo na noong panahon ng Cold War, hindi kailanman tuluyang nagsagawa ng ganap na pananakop ang Russia sa teritoryo ng isang miyembro ng NATO, dahil alam nitong may kaparusahan na susunod. Pero mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine, kinuwestiyon na ang ganitong pamamaraang nakabatay sa pagtugon. Si Putin ay baliw. Kitang-kita sa dami ng sakripisyong handa niyang gawin para ipagpatuloy ang pananakop sa Ukraine, lalo na sa dugo ng mga mamamayan ng Russia. Maingat na binabantayan ng NATO ang susunod niyang hakbang at napagtibay na ang depensa sa silangan. May partikular na tungkulin ang mga tangke, jet fighter at tropa. Ang anumang teritoryong makuha ng Russia sa pananakop ay mababawi, lalo na kung pairalin ng NATO ang logistics nito at magpapadala ng dagdag na tropa at kagamitan sa larangan na magpapaatras sa Russia para sa pagpapalaya. May dalawang problema sa paraang ito. Ibig sabihin nito ay direktang labanan laban sa Russia na magdudulot ng casualty at pagkawala ng kagamitan. Kung may isang bagay na ipinakita sa atin ni Putin sa Ukraine, ito ay handa siyang isakripisyo ang buhay ng mga sundalo at hayaang mawala ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng kagamitan para lang makuha ang maliliit na piraso ng teritoryo. Pangalawa, ang pamamaraang ito ay umaasa sa pakikitungo sa isang leader na hindi determinado na lumikha ng bagong mundo ayon sa sarili niyang pananaw. Sa madaling salita, isang presidente ng Russia na puro salita lang pero hindi naman talaga gumagawa ng aksyon pagdating sa pagbabanta sa mga hangganan ng NATO. Hindi ganyan si Putin. Hindi na. Mula nang mangyari ang pagsalakay sa Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ang FD. Ang Russia ay kasalukuyan ng sangkot sa pakikidigmang tumatawid sa hangganan, bagaman hindi sa karaniwang anyo. Kaya matindi ang pagsubok sa tradisyonal na depensa ng hangganan ng NATO. Hindi lang ito dahil sa babala ni Putin, kahit may epekto rin yon. Noong Oktubre 2025, sinabi ni Putin na magreresulta sa aksyon ng Russia ang paglakas ng militar sa Europa, na sadyang binabaliwala na ito'y tugon sa ginawa ng Russia sa Ukraine. Abala si Putin sa kampanyang sirain ng NATO mula sa loob, na makikita sa kanyang pagsubok manipulahin ang administrasyon ni Trump para ituring ang NATO bilang linta na lubos na umaasa sa US. Mayroon ding mga ulat na lumabas noong unang bahagi ng Hulyo na dapat isaalang-alang dahil isiniwalat na binalaan ng intelligence ng US ang Poland na may binabalak na malaking hakbang ang Russia sa kanilang teritoryo sa lalong madaling panahon. Maingay si Putin pero hindi naman ito nakakagulat. Ang problema ay pinatutunayan ito ng mga aktibidad sa hangganan. Nakikita nating nagtayo ang Russia ng infrastruktura sa hangganan ng Baltic at Nordic na bansa. Ang mga infrastrukturang yon ay posibleng magpahintulot sa Russia na maglagay ng hanggang 115,000 sundalo sa silangang panig ng NATO, ayon sa ulat ng militar niya noong Hunyo, na dagdag pa sa nabanggit nating lakas at momentum. Bukod sa pagpapalakas ng puwersa, paulit-ulit nilabag ng Russia ang teritoryo ng NATO sa digmaan sa Ukraine. May mga drone na pumasok sa Poland at Romania at may mga fighter jet ng Russia na tumawid sa himpapawid ng Estonia. May mga barko at submarino ng espiya ng Russia na nagtatago sa tubig ng NATO. Noong Abril lang, ibinunyag ng Royal Navy ng UK na nakadetect sila ng isang Russian submarine na gumagala sa loob at paligid ng katubigan ng Britanya at kinailangan nilang magpadala ng mga barko at eroplano para magbigay ng mensahe kay Putin na hindi nila papayagan ang ganitong mga gawain. Hindi aksidente ang mga ito.
Pinapakita nitong sinusubok ni Putin ang mga hangganan ng doktrina ng pagpigil sa pamamagitan ng kaparusahan at natuklasan niyang halos walang parusa. Bukod sa pagkondena, hindi natin nakikita na pinapabagsak ang mga drone o pinapalubog ang mga barkong pandigma ng Russia kapag nilalabag nila ang katubigan ng NATO. Lahat ng ito ay nagbibigay kumpiyansa kay Putin na hindi dapat ginagawa ng NATO, lalo na't malinaw na ang leader ng Russia ay papunta sa digmaan na posibleng lumampas sa Ukraine. May bagong doktrina ang NATO, isang non-human deterrent na layong gumawa ng higit pa kaysa mag-react lang matapos ang pangyayari. Dahil sa FD, mapipigilan ng NATO ang mga tangkang gawin ng Russia sa hinaharap. Pipipilan ang isang pananakop sa pamamagitan ng pagselyo nito at bibigyan ang NATO ng sapat na oras para magpadala ng mga sundalo at supply sa silangang harapan upang mapigilan ang pananakop bago pa man ito magdulot ng malaking pag-agaw ng Russia ng malaking teritoryo. Iyan ang teora. Ang FD ay isang muling pagdidisenyo ng mga depensa sa hangganan ng NATO. At ginagawa ito dahil maraming mahalagang aral ang natutunan ng NATO mula sa digmaan sa Ukraine. Lalo na pagdating sa mga makina ang unang lumalaban at saka lamang pumapasok ang mga tao kapag talagang kinakailangan. Naging dalubhasa ang Ukraine sa ganitong paraan. Ang mga drone nito mula FPV na nagbabantay sa kill zone hanggang middle at deep strike na sumisira. Ang pagwasak ng mga drone ng Ukraine sa logistik, produksyon ng enerhiya at mga pasilidad militar ng Russia ang pangunahing dahilan kung bakit hindi lang nakaligtas ang Ukraine sa pananakop ng Russia kundi nakapinsala rin ito ng malaki sa hukbo ni Putin. Mas marami ng lohistika at paglikas na misyon ang isinasagawa ngayon ng mga ground robot ng Ukraine kaysa dati mahigit 16,000 at 600 nitong Hunyo lamang. Ang mga drone ang responsable sa karamihan ng mga napapatay ng Ukraine. 80% ng pag-atake ng Ukraine sa Russia ay gamit na ang mga drone at patuloy pang dumarami ito. Nakikita ng NATO ang halaga ng ganitong pamamaraan. Nakikita rin nito na ang digmaan sa Ukraine ay nagbibigay ng mahalagang pananaw kung ano ang magiging itsura ng larangan ng labanan sa malapit na hinaharap, lalo na sa paggamit ng robotics at mga drone at ang kahalagahan ng AI sa makabagong pakikidigma. Ayon sa BBC nung Mayo, posible raw na sa hinaharap, mga robot na ang maglalaban-laban. At ibig sabihin nito, ang mga sundalo ay nasa likuran ng isang hukbong binubuo ng mga robot. Sa digmaan ng Russia at NATO, hindi ito tungkol sa dami ng tauhang kayang iharap ng Russia, kahit sa pinakamainam na sitwasyon. Tungkol ito sa dami ng robot na kaya ipadala ng bawat panig. At ang magkalamang dito, ang malamang na manalo. Sa usapin ng AI, mas marami pang aral mula sa Ukraine kaysa sa nakikita natin sa FD. Sinabi namin na gagamit ang FD ng AI-powered interceptor drone para pabagsakin ang mga Russian strike drone. Nanguna ang Ukraine sa teknolohiyang iyon at napatunayang mahalaga. Ayon sa New York Times, nagawang-gawing automatiko ng Ukraine ang 75% ng pagharang sa strike drone gamit ang mga interceptor. Gamit lang ang isang sentral na sistema para sa pagpili ng target. Ginagawa na ng AI-guided interceptor ang natitira sa kampanya ng mga strike ng Ukraine laban sa Rusya na sumisira sa hulihan nito. Gumagamit sila ng AI-powered strike drone para sirain ang mga truck ng gasolina at supply ng Russia. Isa sa mga drone na yon, ang Hornet, ay ginawa pa nga ng isang kumpanyang Amerikano, kaya halos siguradong magiging bahagi ito ng kill web ng NATO. Dito tunay na nagiging mahalaga ang AI-based na paraan. Lamang na ang NATO sa Rusya sa artificial intelligence. Hindi man siya AI skeptic, malinaw na technophobe si Putin na tila di makaalis sa Cold War na pag-iisip na nakaapekto sa kanyang digmaan sa Ukraine. Ayon yan sa UNN na nagsasabing ang takot ni Putin sa mga makabagong teknolohiya ang dahilan kung bakit napag-iiwanan ng Rusya ng malayo kumpara sa kanluran at China pagdating sa AI technology. Ayon sa isang pag-aaral ng Stanford University, pumwesto ang Rusya sa ika-28 mula sa 36 na bansa sa lakas ng AI industries noong Enero. May dahilan ang Russia sa digmaan sa Ukraine para suportahan ni Putin ang AI, pero hindi pa rin niya ito ginagawa. Sabi ng Jamestown Foundation noong Enero, nahuhuli ang Russia ng 3 hanggang 5 taon sa kanluran at China sa AI development.
Hindi lang paranoia ni Putin ang hadlang sa AI ng Russia. Sa artikulo ng Time noong Hunyo 18, binanggit na kahit nais ng Russia ang AI sovereignty, malaking hamon ito o baka nga napakaliit na hamon. Ang mga chip ang nagsisilbing puso ng lahat ng may kinalaman sa AI at wala ang kakayahan ng Russia na gumawa ng mga chip na kailangan nito para maging nangungguna sa mundo sa larangang ito. Kahit na magbukas ang Russia ng mga bagong fakultad sa AI sa Moscow State University at alisin ang bayad sa kurso para maturuan ang mga estudyante tungkol sa AI sa abot ng kanilang makakaya, ang desperadong pangangailangan ni Putin para sa kontrol ang siyang magpapaurong sa Russia. Ipinapakita ng Time kung paano sinisira ng paranoia ni Putin ang AI development sa Russia. Dapat igalang ng Russian AI model ang spiritual at moral na halaga ng Russia, anuman ang ibig sabihin nito. Idagdag mo pa ang malabong requirement na yan sa problema sa chips, dahil tanging sa shadow market lang nakakakuha ng chips ang Russia. Nagiging parang stop-start na daluyan ito para makapasok ang mga American-made chips sa bansa. Malinaw na mahuhuli ang Russia sa AI kumpara sa mga kaalyado ng NATO at Ukraine. Mahalaga ito sa FD, habil nangangahulugan ng malaking kalamangan ng NATO laban sa Russia. Kung masa at momentum ang lamang ng Russia sa posibleng digmaan kontra NATO, teknolohiya, inobasyon at kalamangang ito sa AI naman ang sandata ng NATO. Ang FD ang konkretong anyo ng kalamangan, isang matibay na pader ng mga node at otomatikong sistema na magpapakita ng mangyayari sa sinumang sundalong Ruso o kagamitan na papasok sa teritoryo ng NATO. Mamamatay sila. Ganon din ang mangyayari sa kahit anong susunod sa kanila. Mangyayari ang lahat ng ito dahil sa sobrang paranoia ni Putin at paniniwala sa luma niyang taktika, kaya napag-iwanan ng Russia sa AI habang ipinagpapatuloy niya ang digmaang naglagay ng AI sa sentro ng atensyon. Desperado pa rin si Putin na itulak ang digmaan laban sa NATO kahit may FD na. Kailangan niya itong gawin. Dahil pumapalpak ang digmaan sa Ukraine, nahaharap si Putin sa mga delikadong tanong tungkol sa kanyang pamumuno sa sariling bayan. Napahina niya ang Russia bilang kapangyarihang geopolitikal. Para sa leader ng Russia, maaaring ang bagong laban kontra sa mas malaking kalaban kaysa sa kasalukuyang kinahaharap ng Russia ang tanging paraan para mapanatili niya ang hawak niya sa kapangyarihan. Pero bakit niya ba nagsimulang huminang hawak niya sa kapangyarihan? Ipapaliwanag namin sa video kung bakit mas malala ang kinakaharap ng Russia kaysa pagkatalo sa Ukraine. Panurin ninyo ang video na yon at mag-subscribe sa The Military Show para siguradong hindi ninyo mamimiss ang aming mga pangsusuri tungkol sa nagbabagong estratehiya ng NATO sa pagharap sa banta ng Russia. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.